Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Governor Mujib Bataman, Secretary sa Voltaire Gasmin, Edwin Lacerda, Sani Coloma, Lu Antonino, Mel Mendras, and Ronald Llamas, Sultan Panangan Pani Pangandaman, Yusek Manalo Quezon, Commissioner Salem Demuna, Lieutenant Colonel Artemio Matibag, Sister Arnold, Executive Director Ludovico Badoy, General Manuel Bautista, Rear Admiral Rodolfo Isorena, Lieutenant General Lauro de la Catalina de la Cruz, Vice Admiral Luis Alano, Lieutenant General Noel Cobales, our friends from the Autonomous Region of Muslim Mindanao, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Ka-28 ng Marso 1968 nang magtalumpati sa Senado ang aking ama ukol sa pangyayaring kinikilala ng kasaysayan bilang Jabida Massacre. Isiniwalat niya ang plano ng rehimeng Marcos na mapasakamay ang Sabah. Tinawag itong Operation Merdeka. Alalahanin po natin, noong mga panahong iyon, bagong silang na bansa pa lamang ang Federasyon ng Malaysia at masalimut pa ang kanilang sitwasyon. Habang ang ekonomiya naman natin ay isa sa mga pinakamalakas sa riyon at ang militar natin ay sanay na sa bakbakan sa loob o labas man ng bansa. Noon hanggang ngayon, nakasaad sa ating saligang batas, itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa. Ayon sa isa sa mga nakatakas na si Jibin Arula, na nakapanayam ng aking ama, ang buod ng operasyon ay sumusunod. Mula sa mga probinsya ng Sulu at Tawi-Tawi, kukuha ang militar ng mga mandirigbang Moro. Dadalhin sila sa koridor at sasailalim sa pagsasanay upang maging mga komando. Ipapadala sila sa Sabah. Doon gagawa sila ng gulo at magsisimula ng destabilisasyon. Hindi bilang mga sundalo ng Pilipinas, kundi habang nakapustura bilang mga kawal ng Sultan ng Sulu. Sa gitna ng gulo, gagawa ng paraan ang rehimeng Marcos para maangkin ng Pilipinas ang Sabah. Hindi po nagtagumpay ang plano. Ayon pa rin po sa panayam ng aking ama sa saksing si Arula, naging malabis sa training ng mga Moro. Hindi sila binayaran ng ipinangakong sahod at hindi nila masikmurang maaaring kailangan nilang pumaslang ng kalahi para lamang magtagumpay ang misyon. Hindi matanggap ng mga pasimuno ng operasyon ang hinaing na makasapi ng Jabida Unit. Kaya noong 18 ng Marso 1968, pinaslang di umano ang mga kabataang Muslim na kasapi nito. Sa susunod na araw rin, matapos ang talumpati ng aking ama, isiniwalat naman ni Senador Ambrosio Padilla na noon ay kapartido mismo ni Ginoong Marcos ay isa pang balitang may kinalaman sa Sabah. Ayon sa kanya, kinuha ng Sultan ng Sulu si Ginoong Marcos bilang pribadong abogado. Ano po ang ibig sabihin nito? Si Ginoong Marcos ang kakatawan sa sultanato. Siya ang makikipagnegosasyon, siya ang haharap sa mga korte, may personal siyang pakinabang sakaling magtagumpay ang layunin ng Operasyong Merdeka. At maibalik sa kamay ng sultanato ang pagmamayari ng Sabah. Tugon naman po ng kampo ni Ginoong Marcos, kinuha siya hindi bilang pribadong individual kundi bilang Pangulo ng Pilipinas. Isang kilos na, ayon din mismo sa isa pang kapartido niyang si Arturo Tolentino ay iligal. Dahil paano nga ba naman pagsisilbihan ng isang Pangulo ang buong Pilipinas kung nasa isip rin niya ang interes ng kanyang mga kliyente? San man pong anggulo sipatin ang papel ni Ginoong Marcos bilang abogado ng sultanato, malinaw na may maling nangyari. Lalo na kung itatabi sa mga madilim na layunin ng Operasyong Merdeka. Sabi nga po ng kolumnistang si Duray Valencia noong 2 ng Abril 1968, and I quote, "If it were a private deal, it would be legal but certainly immoral. If it were a public instrument of delegation of authority to the President as President, it would be illegal too because the President may not act as attorney in fact for a private party," close quote. Hindi po natin may kakila ang malalim na sugat na idinulot ng trahedya ng Jabida sa mga kapatid nating Moro. Ang naging hinaing nila, kung kinakasangkapan lamang sila ng makapangyarihan, ano pa ang dahilan para kilalanin ang sarili bilang Pilipino? Nagsilbi po itong mitsa sa mga damdaming mapag-aklas na binagbaga na rin ng di umano'y mga insidente ng land grabbing na laganap noong mga panahong iyon. Naisip patituluhan ng ilang mga bagong dating na Kristiyano ang mga lupaing ilang siglo nang sinasaka ng mga lumad at Moro.
Dahil sa insidenteng Jabida, tuluyan na ngang nawala ang kanilang tiwala sa pambansang pamahalaan. Nagsimula silang pumalag kaya't pinadala ang konstoblaryo na kinalaunan ay pinalitan ng sandatahang lakas. Nanganak ng dahas ang dahas. Ang mali nagbunga na mas malalaking pangmali. Kung nagpanday lamang sana sila ng mga batas na kumikilala sa mga katutubo noon. Kung ang mga unang hinanakit ay sinagot sanang ng malasakit sa halip na sinalubong ng armas, ilan po kaya sa tinatayang 120,000 Pilipinong nasawi sa 40 taon na hidwaan ang siguro'y kapiling pa ng kanilang pamilya ngayon? Ilang kaya sa tinatayang 2 milyong napilitang lumikas sa kaguluhan ang nagkaroon sana ng produktibong buhay at nakaambag sa pagangat ng reyon o ng buong bansa? Hanggang ngayon, alam natin may mga nagtatangka pa rin gamitin ang mga karaniwang Moro upang magtulak ng sari-sariling agenda. Hindi po ba't nakikita natin sa mga pangyayari nitong huling mga linggo? Tila umuulit yata ang masakit na kasaysayan. May nagsusubo pa rin sa kanila sa panganib. Ipinapain ang kanilang kaligtasan habang ang mga pasimuno naman ay komportableng nanunood mula sa malayo. Sa halip na sabihin sa kanilang, umuwi na kayo, mahalaga ang buhay ninyo. Sige pa rin ang pag-uudyok. Sige pa rin ang panggagatong na tila bang mga pyesa lamang silang pineperdigana para sa kung anong nakakubling layunin. Ang masasabi ko po, kung para sa iba ay barya lamang ang buhay ng mga Moro na ating mga kapwa Pilipino, barya lamang na pwedeng isangkalan para sa pansariling interes, para sa akin, mali ang pananaw na ito. Trahedya po ang nangyayari ngayon sa Lahad-Dado. Gaya ng trahedya na nangyari sa Jabida. Ngunit marahil ang pinakamalaki pong trahedya ay tila yata hindi pa tayo natututo sa mga aral ng nakaraan, na ang pagsunod sa batas at ang pagrespeto sa mga patakaran ang tanging makatarungan tugon sa mga hamong kinakaharap natin. Kaya nga po, simula pa lamang ay gusto na natin pauwiin ang mga tumungo sa Lahad-Dado. Dahil alam natin mas produktibo ang mahinahong usapan at walang mabuting maibubunga ang dahas. Bagkus, manganganak lamang ito ng hidwaan at marahil ay lilikha ng mga problemang bibilang na naman ng henerasyon bago masolusyonan. Nililinaw pa po natin ang tunay na bilang ng mga nasawi sa insidente sa Lahad-Dado. Pero ngayon pa lang po, alam na nating hindi lang sila at ang kanilang mga nagluluksang pamilya ang apektado rito. Nariyan din po ang tinatayang 800,000 Pilipinong namumuhay ng tahimik sa kabuuang Malaysia at Sabah, na kung biglaang magdagsaan pa uwi ay hindi natin maaaring pabayaan at tiyak na makakaapekto sa ating pong kabuhayan at ekonomiya. Tansyahin po natin, sa mabilisang komputasyon, kung ilalagay sa 5 katao kada pamilya, papalo ng 160,000 pamilya ang mga kababayan natin ito. Sa pagkain pa lang po, kung 250 pesos ang kakailanganin kada 3 araw ng bawat pamilya, katumbas ng 4.87 billion pesos sa isang taon para sa kanilang lahat. Ang pabahay naman para sa kanila, sa mabilisan din komputasyon, ay aabutin ng 32 bilyong piso at yan po ay hindi pa kasama ang lupa. Pagkain at tirahan pa lamang po yan. Wala pa sa bilang ang pagtuturo sa kanila ng angkop na kakayahan, ang paghahanap ng lupang sasakahin kung sakali, ang mga dagdag na silid-aralan para sa mga bata, ang pag-enroll sa PhilHealth at iba pang mga serbisyong kailangan upang makapamuhay sila ng may dignidad. Aling programa po kaya ang kailangan munang ipagpaliban upang mapunan ang mga ito? Ano kaya ang may tutugon natin sa iba pang Pilipinong kailangan din ng kalinga ng Estado? Maaari po ba silang bulungan ng pasensya na muna kayo? Maantala ang pagunlad ng buhay ninyo. Di po ba't pwede naman sanang maiwasan ang sitwasyong ito kung pumasok lamang tayo sa tamang proseso? Ano man pong pilit natin magsimpatya, hindi po maiwasang maghinayang, malungkot at masubok ang ating pasensya dahil gaya na nangyari sa Jabida Unit. May mga taong inuna ang sarili kaysa ang kapakanan ng ating mga kapwa Pilipino. 4.5 dekada na po ang lumipas mula nang naganap ang madugong pangyayari dito sa koridor. Inapi na nga po ang mga kasapi ng Jabida Unit, pilit pang pinalilimot sa tadhana ang kanilang pinagdaanan. Hanggang ngayon, wala pa rin itong opisyal na pagkilala mula sa pamahalaan.
parang tsismis lamang kung isingit sa mga aklat at ituro sa paaralan. Wala pa ring hakbang upang itala ito sa kasaysayan bilang sugat sa ating nakaraan. Hindi naman po natin nais mag-ilusyon. 2 henerasyon na ang lumipas mula na mangyari ito. Ang prescriptive period para sa murder, 20 taon lamang. Paglipas ito, hindi na maaaring sampahan ng kaso ang mga di umano'y may pangananong person. Pinawalang sala na rin po ng court-martial ang mga nasakdal noong 1971. Ngunit hindi dapat maging balakid ang panahong nagdaan sa ating paghahanap ng tunay at ganap na katarungan. Ang sa akin lang po, paano hihilumin ang isang sugat na hindi mo man lang makuhang titigan? Paano itatama ang mali kung hindi man lang natin kayang harapin ang katotohanan? Kaya nga po, ngayong araw, binubuksan natin ang mata ng sambayanan ukol sa Jabida Massacre. Totoo pong nangyari ito at tungkulin nating lahat na kilalanin ito bilang bahagi ng ating pambansang naratibo. Narito tayo ngayon sa Corregidor, sa isang islang diniligan ng dugo ng maraming Pilipino at naging kanlungan ng tinig ng kalayaan noong huling digmaang pandaigdig. Upang iukit sa ating kolektibong kamalayan ang malagim na nangyari sa Jabida Unit at siguruhing hindi na ito mauulit pa. Dahil kung habang buhay na nakapiring ang mata ng mga Pilipino sa nangyari sa Corregidor noong Marso 18, 1968, para na rin nating binaliwala ang mga aral nito. Karugtong po ng insidente sa Jabita ang masalimot na usapin ukol sa pagmamayari ng Sabah. Magsisimula po ang pagresolba nito hindi sa mga espekulasyon, opinyon o haka-haka, kundi sa pagtukoy ng di maikakailang mga katotohanan. Ang tungkulin ko po, halughugin ang kasaysayan para sa mga katotohanan ito at mula roon ay maglatag ng direksyon na tatahakin ang ating bansa ukol sa usapin ng Sabah. Isang direksyong sinisiguro ko po sa inyo ay hindi gagamit ng dahas. Inatasan ko na po ang DFA, DOJ at ang ating Executive Secretary upang magsaliksik at magmungkahi ng isang roadmap tungo sa mapayapang resolusyon ng issue ng Sabah. Inatasan na rin po natin ang National Historical Commission of the Philippines na itala bilang isang historical landmark ang Mindanao Garden of Peace sa islang ito. Maaari na ring mabasa sa ating official gazette sa pakikipag-ugnayan sa NHCP ang ilang mga detalye. Ang kasaysayan ng mga pangyayaring kaugnay ng Jabida Unit, ang timeline ng mga peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng MNLF at MILF, at iba pa ang kaalamang maaaring magmulat sa publiko at magtaas ng antas ng diskurso. Magsilbi rin po sanang tanda ng pagkilala ng pamahalaan sa pagdurusa ng mga Moro ang aking pagpunta rito. Hindi man po natin mababago ang pagkakamali ng nakaraan. Tungkulin nating siguruhing hindi na mauulit ito. Naway maalala natin ang naiwasan sanang pagdanak ng dugo ng ating mga kababayan. Sa ating paggunita, hari nawa ay mabibigang saysay ang kanilang pagkamatay. Noong Marso ng 1968, isiniwalat ng aking ama ang Jabida Massacre habang mariing nakatuntong sa batayang prinsipyo na mahalaga ang buhay ng bawat Pilipino. Ang sabi nga po niya sa kanyang talumpati, and again I quote, "The life of a Filipino, no matter how lowly he is as important as the life of a high official, as important as the life of a president." Close quote. Nakatungtong po tayo dito ngayon sa Corregidor. Buong pagpapakumbaba na ginugunita ang ating nakaraan. Habang taas noon namang kinikilala ang katotohanang nagbibikis sa ating lahi. Moro ka man o Kristiyano, Bisaya o Tagalog, Agta, Ita o Ati ka man, o Ilocano o Ilonggo, Tausug, Yakan, Maranao, sa ambang sulok ng Pilipinas ka man nanggaling. Sa ilalim ng watawat na nagkakaisang Pilipinas, pantay-pantay ang buhay ng bawat Pilipino. Dito ko lang po, ang lumipas, di na po natin mababago.
may tungkulin tayo sa kasalukuyan. At yung hinaharap ng ating salinlahi, obligasyon nating di hamak pagandahin. Magandang hapon po sa inyo.